Marami-rami na nga tayong na-unbox na Android phone, pero ngayon lang tayo mag-unbox ng Android phone na talaga namang sobrang tibay. So bakit ko ba nasabing sobrang tibay ng phone na to? So marami nga tayong mapapanood dyan sa mga review sa YouTube na tinetest nila kung gaano katibay itong brand na Honor. Meron dyang pinupukpok nila yung mansanas gamit yung screen to o pinambubukas ng soft drinks yung camera ng cellphone na to. Kaya nga matibay ang screen ng cellphone na to ay meron siyang deeply reinforced glass na nakalagay na siya dito sa kanyang screen. Kaya nga kahit pinupukpok nila yung prutas ay hindi bumibigay o hindi nabibitak yung screen ng cellphone na to. Kaya nga bagay na bagay ito sa mga mahilig gumamit ng phone na madalas nilang mabitawan yung cellphone nila. Kaya kahit malaglag ay hindi basta-basta masisira itong Honor na brand na cellphone. Kung tatanungin nyo naman ako kung meron ba siyang Google, yes po, meron siyang Google. So ayun nga guys, check natin kung maganda rin ba yung kanyang specification. Baka naman matibay lang tong phone na to, pero pangit naman yung kanyang specification. So reviewin nga natin itong si Honor X9A 5G. Unahin nga muna natin yung design ng cellphone na to. Para sa akin ay napakaganda nga ng 6.67 AMOLED curve display niya, na ibang-iba talaga yung pagkaka-design ng kanyang curve display, na meron siyang 7.9mm slim body na very handy talaga siyang hawakan. Itong si Honor X9A 5G nga, smartphone with the strongest screen. Meron siyang 120Hz AMOLED curved display na may 256GB large storage, na meron siyang 2 days battery na may 5100 mAh. So meron siyang 40 watts Honor Super Charge na may 8GB plus 5GB Honor RAM Turbo. Meron siyang 7.9mm slim body na napakaganda talaga niyang hawakan. Pagdating nga sa display ng phone na to ay meron siyang AMOLED 1B colors or 120Hz refresh rate na rin siya, which is madalang sa mga bagong cellphone ngayon. Na meron siyang 800 nits of highest brightness na may 6.67 inches. Tapos meron siyang 1080 by 2400 pixels. Sa kanyang operating system nga ay meron siyang Android 12 Magic UI 6.1. Sa kanyang chipset ay meron siyang Qualcomm SM6375 Snapdragon 695, which is average pagdating nga sa gaming. Sa kanyang main camera nga ay meron tong 64MP, yung kanyang pinaka itaas dito sa kanyang camera. Tapos meron siyang 5MP, isang ultra wide at isang 2MP na macro camera. Meron din tong LED flash, panorama, HDR. Sa kanyang video resolution nga ay meron siyang 1080p at 30 frames per seconds. Pagdating naman sa kanyang video ay hindi ganoon kaganda yung kanyang stabilization mode, pero okay na rin sa presyo niyang 17,000 pesos. Sa kanyang selfie camera naman ay meron siyang 16 megapixels na merong 1080p at 30 frames per second yung kanyang video resolution. So meron din siyang multi-video. So ayan, pwede nating i-set yan kung ano yung gusto nating design. So kung paganyan ba, pwede yan. So kung naka-rear lang siya, ito siya. And pwede siyang front rear, yung gamit natin kanina. Tapos meron siyang picture in picture. Ayan. Ito naman yung quality ng kanyang front camera. So syempre meron din siyang fingerprint sensor. So meron nga siyang 5100 mAh. Meron nga siyang 40 watts sa kanyang adapter, sa kanyang charger. So it means na 30 to 40 minutes lang ay fully charged na yung ating cellphone. Meron siyang 8GB plus 5GB Honor RAM
Turbo. So, average pa rin siya pagdating sa gaming pero maganda na to. Kaya nga sinubukan din natin yung performance niya when it comes to playing Mobile Legends. Maganda naman yung kanyang graphics and super linaw talaga ng graphics ng cellphone na to. So wala akong masasabi sa kanya. Yung speed niya when it comes to playing Mobile Legends ay wala tayong na-experience na lag sa kanya. You can't run from my arrow. You destroy the turret. You have slain an enemy. Launch attack. You have slain an enemy. Your team destroyed the turret. Killing spree. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. So pagdating nga sa kanyang presyo ay meron siyang 16,990 or aabot na rin siya ng 17,000. Sulit na sulit nga yung sa presyo niya ay napakaganda ng kanyang specification. Long lasting na rin yung kanyang battery. At syempre isa nga sa pinakamaganda rito ay talagang sobrang tibay ng Android phone na to. Although alam naman natin na hindi ganoon kaganda yung camera niya kung ikukumpara sa ibang brand ng cellphone like iPhone, pero maganda na rin pagdating sa presyo niyang 16,990. So yun nga guys, huwag pa rin kalimutan mag-like, mag-comment at syempre mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating i-unbox at re-reviewin na Android phone. Hanggang dito na lang, good day sa inyong lahat. Bye-bye.